Ngayong Setyembre 3, ginaganap ang parada militar sa Beijing. At sa entablado ay naroon sina Xi Jinping, Vladimir Putin at Kim Jong-un. Ganito rin ang itsura ng aksis ng kalaban ng Washington. Sa ganitong konteksto, lumabas ang post ni Donald Trump sa Truth Social na may natatanging panunukso. CP, pakiusap Xi Jinping, iparating mo ang aking pinakamainit na pagbati kay Vladimir Putin at Kim Jong-un habang kayo ay nagbabalak ng sabwatan laban sa Estados Unidos. Magaspang ang pagkakabigkas, pero ang layunin ay ipakita ang larawan na tatlo laban sa isa. Noong araw na iyon, muling ipinakita ng China sa plaza ang kanilang lakas. Sa Kremlin, sa totoo lang, sumisigaw na sila na wala silang ginagawang anumang pakana laban sa Estados Unidos ng Amerika. Sabi nila, mali daw ang intindi nyo. Tara, pag-usapan natin ang nangyaring military parade sa Beijing at kung paano sina Xi Jinping, Putin at Kim Jong-un ay nagtutulungan laban sa Estados Unidos. Paano kaya tutugon si Donald Trump dito? Ako si Alexi Pechi. Ngayon, ika-3 ng Setyembre sa kalendaryo. Tara, alamin natin ito ng sabay-sabay. Bago magsimula, paalala ko lang na araw-araw may 5 balita dito sa YouTube channel na may malalim na pagsusuri sa MGA kaganapan. Para maging updated kayo sa lahat ng nangyayari sa mundo, siguraduhing mag-subscribe kayo sa channel na ito at i-like ang episode na ito. Kaya ngayong araw sa Beijing, ipinakita nila kung ano ang gustong ipangtakot ng China, hindi sa yabang, kundi sa layo ng MGA atake at MGA tagadala nito. Ang Chinese media at Bloomberg ay nagtipon ng listahan ng MGA kagamitan na dumaan ngayon sa plaza sa Beijing na may partikular na MGA diin. Halimbawa, ito ang pinakabagong underwater ballistic missile na JL-3 para sa strategic missile carriers na kayang umatake mula sa ilalim ng tubig sa intercontinental na layo. Sunod ay ipinakita ang MGA na update na bersyon ng ground-based intercontinental ballistic missile ng pamilya Dongfeng. 31 MGA, bagong malalaking missile na may mahabang abot. Bukod PA rito, binanggit ng South China Morning Post ang index na Dongfeng. 61 MGA anti-ship supersonic missile na IJ. 21 MGA autonomous na sasakyang pandagat. Malalaking underwater drone at isang hanay ng MGA laser system bilang murang puwersa laban sa maramihang pagpapalipad ng MGA drone. Sa telebisyon, ito ay nakakatakot na eksena at pelikula. Malakas na puwersa, maraming missile at sundalo sa plaza para matakot ang buong mundo. Pero para sa MGA tagaplano ng North Atlantic Alliance, ito ay MGA talahanayan ng abot ng MGA Guidance Channel at higit sa lahat ang bilis ng industrial na produksyon. Para lubos maintindihan ng NATO ang posibleng kaharapin nila. Ang pangunahing mensahe ng parada sa Beijing ay hindi galing sa orkestra, kundi kay Xi Jinping mismo. Ibig sabihin, interesante ang pagpapakita ng militar at parada ng sundalo, pero ang mahalagang mensahe ay galing mismo sa lider ng China. Naglatag siya ng balangkas na parang alinman sa kapayapaan o digmaan. Ginawa niya nito sa harap ni Putin at Kim Jong-un. Malinaw na ipinapakita kung kanino siya kakampi kung magkaroon ng digmaan laban sa kanluran. At ngayon, iniulat ng Reuters ang mensaheng ito ng diretsahan. CP, CP, CP. Nagbabala si Jinping na ang mundo ay nasa harap ng pagpipilian, kapayapaan o digmaan, sa gitna ng pinakamalaking parada militar ng China kung saan sinamahan siya ni Putin at Kim Jong-un sa magkabilang gilid. O sige, isasalin ko mula diplomatiko sa karaniwang wika. Ipinapakita ng Beijing na handa itong maging sentro ng lakas para sa lahat ng hindi kontento sa kanluraning arkitektura ng seguridad, hegemonya at sistemang pampulitika. Ginagawa niya ito sa harap ng kamera, katabi ang dalawang lider na tahasang sumusuporta sa digmaan ng Rusya. Hindi ito aksidente. Ito ay isang maingat na inihandang eksena upang ipakita na narito ang polar na puwersa laban sa kanluran. At ganito ang itsura ng aksis ng paglaban sa kanluran. Sa gitna si Xi Jinping, sa magkabilang gilid ay ang kalbong diktador na si Putin at si Kim Jong-un. Susunod, kaunting politika na walang palamuti. Ika nga, nag-usap ng personal sina Putin at Kim Jong-un sa Beijing, walang MGA, patagong mensahe o double meaning. CP, heto at muling inulat ng Reuters ng eksakto kung paano pinasalamatan ni Putin ang Hilagang Korea sa matapang na pagtulong sa Russia sa digmaan laban sa Ukraine. At si Kim naman ay nangakong tutulong sa lahat ng paraan na kaya niya. Dagdag PA, sinabi ni Putin na ang pagpapadala ng MGA sundalong Hilagang Koreano sa rehiyon ng Kursk ay purong inisyatiba ni Kim Jong-un. At si Putin naman ay hindi siya natanggihan.
Gusto kong bigyang diin na ang inyong MJ sundalo ay lumaban ng matapang at bayani. Gusto ko ring sabihin na hindi namin makakalimutan ang MJ sakripisyong ginawa ng inyong sandatahang lakas at ng MJ pamilya ng inyong MJ sundalo. Gusto ko kayong pasalamatan sa ngalan ng sambayanang Ruso para sa inyong pakikilahok sa ating sama-samang laban kontra sa makabagong neonatsismo. Kinumpirma ng Kremlin ang imbitasyon kay Kim Jong-un na bumisita sa Rusya. Tingnan natin ang MGA detalye. Ang salitang marangal, alam mo, ang marangal na tulong ng Rusya mula sa MGA taga-Hilagang Korea ay hindi lang basta, alam mo na, salita lang. Ito ay pag-amin na ang MGA bala at raketa mula Hilagang Korea ay bahagi ng ekonomiyang militar ng Rusya. Hindi na nahihiya ang Moscow ipakita ito sa kabisera ng China at sa buong mundo. Ibig sabihin, lahat na. Hindi itinatago ng Moscow na may MGA Hilagang Korea ang lumalaban sa kanila at nagpapadala ng bala at raketa ang Hilagang Korea. Pinaalala ko lang sa MGA na linlang at DPA naliligo na Ruso na sinabi ng kalbo ninyong diktador na si Vladimir Putin na walang Hilagang Korea na nagbibigay sa amin ng kahit ano, wala ring MGA raketa o bala. Pagkatapos nang lumabas ang impormasyon mula sa intelihensya ng Ukraine na ang MGA sundalong Hilagang Koreano ay nakikipaglaban na sa teritoryo ng Kursk region, sinabi rin ng kalbo ninyong si Putin, hindi, ano ba kayo? Anong MGA sundalong Hilagang Koreano? Meron kaming pinakamalakas na hukbo sa mundo, hindi namin kailangan ang tulong ng kahit sino. Matagal nang nasanay ang MGA Ukrainian na ang MGA Ruso ay hindi mahilig maligo. Lagi itong kasinungalingan, lagi itong pagtatangkang lokohin ang lahat sa paligid, pati na rin ang MGA mismong Ruso. Para sa Kyiv at Brussels, alam mo, kapaki-pakinabang PA rin ang CP para sa kanilang dosye sa pagpapalakas ng kontrol sa bahagi at lohistika sa pagitan ng Democratic People's Republic of Korea at Russian Federation. Nagkakaroon kayo ng opisyal na tulay sa parusa. Bumalik tayo kay Donald Trump, ang post na humihiling ng pagbati habang nagpaplano ng sabwatan sa Estados Unidos. Hindi lang ito basta pagsabog ng ugali. Ganito kinukuna ng White House ang delikadong larawan para sa Amerikanong manonood. Isang makasaysayang parada ng militar kung saan magkatabi at balikat sa balikat ang MGA kaalyado sa armas. Paalala ko lang na si Trump daw ay inimbitahan din sa parada na ito, pero ayaw ni Trump na pumunta doon. Ngayon, sinusuportahan ng Amerikanong media si Donald Trump. Ang paborito niyang dyaryo, New York Post, ay naglabas ng headline na may direktang paratang ng sabwatan. Ang MGA Indian at Middle Eastern Federal na balita, pati na rin ang MGA Newsfeed mula sa gitnang silangan ay inuulit ang MGA CP na ito. Pero syempre, inaasahan na ng Kremlin na itatanggi nila ito. Sinasabi nila na wala silang balak laban sa Estados Unidos. Pero lumabas si Ushakov, tagapayo ni Putin, at nilinaw na mali ang pagkakaintindi sa kanila. Kami ay para sa isang multipolar na mundo. Kaya si Putin ay maaaring makipagkaibigan kina Xi Jinping, Kim Jong-un, at Donald Trump, at sa lahat ng iba PA, dahil kami ay para sa isang multipolar na mundo. Dito, interesante, magdadagdag ako ng isang kawili-wiling ideya. Dahil si Xi Jinping ay malinaw na nagsasabi na siya ay pabor sa isang multipolar na mundo. Sumang-ayon si Putin sa kanya at sinabi, oo, ang galing! Ang multipolar na mundo ay para maagaw ang hegemonya ng Amerika. Pero ang tunay na gusto ni Xi Jinping ay bipolar na mundo, hindi multipolar. Walang polong para sa Moscow, dalawang orbita lang. Estados Unidos ng Amerika at China. Ito ang sinusubukan makamit ngayon ni Xi Jinping. Kung pag-aaralan ninyo ang laban ng Russia at Ukraine, makikita ninyo ang tinatawag na bipolar na mundo. Naroon ang Ukraine, kakampi ang kanluran, Estados Unidos at Europa. At naroon ang hindi PA nalilinis na Russia, na ang kakampi ay China, North Korea, bahagyang India, Iran at iba PA. Ito ang tinatawag na bipolar na mundo. At kapag si Xi Jinping ay nakatayo ngayon sa parada at katabi niya ang MGA aso ni Putin at Kim Jong-un, ipinapakita niya na siya ang nasa sentro ng polong ito. Walang anumang multipolar na mundo, syempre, na mangyayari. Pero ang mismong katotohanan ng sabayang paglitaw ng tatlong ito, sina Putin, Xi Jinping at Kim Jong-un, sa entablado ng China ay perpektong dahilan para sa Washington na pabilisin ang MGA linya ng presyon. Parusa sa supply mula Hilagang Korea, kontrol sa dobleng gamit na bahagi mula China at restriksyon sa siguro ng MGA tagapamagitan sa lohistika ng Russia. Ikatlong bansa ang tumutulong sa Russia, kaya pamilyar na laro lang ang ginagawa ni Trump. At parang, pangalanan mo kung sino ang may kasalanan,
Pangalanan mo kung sino ang nagbabalak laban sa Estados Unidos ng Amerika at pagkatapos ay tapusin mo gamit ang regulasyon. Ano nga ba ang gustong sabihin ng China gamit ang bakal na iyon sa plaza? JL 3. Tungkol ito sa ikalawang atake gamit ang intercontinental na misil sa ilalim ng dagat. Sinasabi mong handa kang panatilihin ang Estados Unidos ng Amerika kahit may sigalot sa paligid ng Taiwan. Mga bagong bersyon ng Medya Misil na Dongfeng 31 tungkol sa mobilidad at tibay ng Medya Puwersang Panlupa. Pakete, itong MGA Laser, dagdag PA ang murang MGA Interceptor ng drone. Tungkol ito sa ekonomiya ng depensang panghimpapawid. Hindi kailangan ng mahal na kagamitan para pabagsakin ang drone. Pwede mong gamitin ang murang paraan para sirain ang sensor at optika ng MGA ito. MGA autonomong pandagat na aparato para pagmamanman at kontramina sa gray na operasyon. At ngayon, binibigyang diin ng Bloomberg na maingat na itinago ng China ang kanilang MGA kagamitan. Pero nakita PA rin ito sa MGA camera sa telebisyon. Ito ay direktang komunikasyon sa labas, tingnan, bilangin at gumawa ng sariling konklusyon. Ang hindi nakikitang mensahe para sa Washington at MGA kaalyado sa Asia, hindi kami natatakot ipakita ang aming armas sa tabi ni Putin at Kim Jong-un. Ngayon naman, ang diplomatiko na koreografiya. Dahil hindi ito mas kaunti ang halaga kaysa sa MGA misil. Bakit ko ginagamit ang salitang koreografiya? Si Donald Trump ay nagsabing para sa tango, dalawa ang kailangan. Kaya narito ang diplomatiko niyang sayaw para sa inyo. Sino ang dumating? Kalahati ng Eurasia at ng Global South. Dumating kay Xi Jinping, sina Ilham Aliyev, Lukashenko, Pashinyan, MGA Presidente ng Iran at Vietnam, Hari ng Cambodia, MGA Leader ng Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Serbia, Slovakia at marami pang iba. Sa kabuuan, may mahigit 25 bisitang pinuno ng Estado at pamahalaan para sa Beijing. Ito ay parada ng tagumpay sa ikalawang digmaang pandaigdig sa labas at parada ng katapatan sa post-Western na mundo sa loob. Isa pang detalye, hindi talaga nagmadali ang MGA leader ng kanluran. Sa huli, naging napakakontrasta ang larawan. Ginagamit ng China ang kontrast na ito. Uulitin ko, ang usapan ay tungkol sa bipolar na mundo. Siyempre, may kabilang mukha rin ang palabas na ito. Mahilig ang kamera sa makukulay na intercontinental na ballistic missiles. Pero ang totoong buhay, hindi. Ang talagang nagpapabahala sa MGA kanluraning himpilan ay ang MGA murang mass-produced na bagay, tulad ng MGA Drone Interceptor, underwater na MGA Drone, long-range na MGA Laser. MGA tinatawag nilang anti-ship at iba, PA. Ibig sabihin, ang murang MGA sandata na pwedeng talagang makasagabal sa pagdigma. Ito ang direktang sagot sa mosaic ng MGA kasalukuyang digmaan. Ibig sabihin, hindi lang isang malaking misil, kundi isang masinsing grupo. May MGS sensor, panggulo, MGA carrier at iba PA. Sa ganitong konteksto, kumpirmadong sumasang-ayon ang China sa Rusya. Parang sinasabi nilang isinasaalang-alang nila ang karanasan ng Ukraine. Kung hindi nila ito sasabihin sa harap ng television camera. Dito nag-ugat ang desisyon ng Washington at European Union na pabilisin ang pagbabawal sa pagdadala ng dual-use electronics sa Russian Federation gamit ang Chinese reseller. Palakasin ang paghahanap sa mobile, shadow fleet at insurance. Dahil sa MGA haliging ito, nakasalalay ang lohistika ng tinatawag na murang digmaan. Ano ang ibig sabihin nito para sa Ukraine? Sa ngayon, wala namang mahiwaga, pero maraming praktikal na bagay. Unang pampublikong pasasalamat ng Hilagang Korea sa tulong mula kay Diktador Putin. Ito ay talagang regalo para sa advokasya ng MGA bagong parusa sa pagitan ng Russia at Hilagang Korea. Lahat mula bala hanggang pyesa ng raketa. Hindi ko alam kung may taga-kanluran na magsasabing hindi ganoon kasimple doon. Diretsong sinabi ni Putin kay Kim Jong-un, "Salamat sa tulong mo." Habang mas madalas banggitin ang pasasalamat, mas nagiging madali sa Brussels ipatupad ang sekundaryang parusa at isara ang MGA eskema. Pangalawa, mapapabilis ng parada ang pagtalakay sa misyon ng Europa sa Ukraine. Pagkatapos lumabas ang MGA larawan ni Xi Jinping, Putin at Kim Jong-un, halos wala ng argumento ang MGA sumusuporta sa maghintay PA tayo. Pangatlo, ang usapan ukol sa Chinese laser at mass drone interceptor ay direktang pahiwatig sa Kyiv at MGA kapartner. Ang pagdami ng murang kagamitan para sa radio-electronic warfare sa harapan at ang tinatawag na energy armament ng air defense
ay nagiging mas mahalaga kaysa sa MGA bihira at mamahaling MGA missile. Hindi na ito balita pero kinumpirma na mismo ng Beijing ang trend na ito. Ngayon, tungkol naman sa Estados Unidos. Ang pahayag ni Donald Trump ay hindi lang emosyon para sa likes, kundi manibela ng media agenda. Isinisingit niya ang parada sa Beijing sa sarili niyang linya, binabago ng China ang kasaysayan, tuloy ang digmaan ng Rusya at tinutulungan ng Hilagang Korea ang Moscow. Kailangan natin ng matatag na ekonomiya at depensibong limitasyon. Lohikal na resulta, panibagong presyon sa supply chain ng China, benepisyaryo ang Rusya. At kasabay nito, pampublikong kahihiyan para sa MGA nasa Europa na tumitingin sa negosasyon na talagang walang lakas at sa paglagda ng anumang kasunduang pangkapayapaan sa MGA Ruso na mas mukhang pagsuko. Sa ganitong sitwasyon, lalong magiging inosente ang malambot na kondisyon para sa Ukraina. At oo, ito ang makasaysayang balot na inilagay ng Beijing sa parada militar na ito sa Beijing. Opisyal na dahilan ay ika-80 anibersaryo ng pagsuko ng Hapon sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sa China, nais nilang ipakita na Beijing at Moscow ang pangunahing sandigan at nagdala ng tagumpay sa ikalawang digmaang pandaigdig. Siyempre, binibigyang diin ng Amerikanong media na malaking bahagi ng kasaysayan ang ambag ng Estados Unidos sa pagkatalo ng Hapon, hindi lang basta tulong. At ang MGA pagtatangkang baguhin ito, ayon sa kasalukuyang politika, ay masyadong halata. Para sa global audience, ito'y senyales. Ang parada ay hindi para sa alaala, kundi sa hinaharap kung saan nais ng China maging leader. At dito ipinapakita ng Beijing kung sino ang nais niyang makasama sa entablado. Magbibigay ako ng buod. Ang parada ay nagbigay sa atin ng 3 punto para sa pagtutok. Una, ito ay ang bakal na JL-3 MGA na update na missile na Dongfeng. 31 MGA long range na panlaban sa MGA drone, MGA underwater drone at MGA laser at iba PA. Nag-i-invest ang China sa abot at dami, hindi lang sa magaganda at mamahaling MGA bagay. Pangalawa, pampolitika ito. Ang larawan ni Xi Jinping, Putin at Kim Jong-un ay hindi simpleng litrato. Ito ay paanyaya sa bagong ayos, kung saan gusto ng Beijing na maging nakatatanda. Ibig sabihin, ito ay bagong grupo, kung saan ang Beijing ang pangunahing lider. Pangatlo, ukol ito sa MGA parusa at hayagang pasasalamat ni Putin kay Kim Jong-un. Praktikal itong argumento para sa bagong paghihigpit. Kaya kailangan pang ipagpatuloy ang pagsakal sa logistika ng Russia. Isara ang MGA itim na bintana ng China, ang MGA gray na scheme para sa pagpapasa ng MGA component na may dobleng gamit, at tulungan ang Ukraine na punuin ang harapan ng murang depensa. Huwag magbulag-bulagan pagtungkol sa PVO at representative ang usapan. At huwag ding sobrahan ang pagpapahalaga sa telebisyon. Dahil ang MGA parada ay napapanalunan ng MGA tauhan, pero ang MGA digmaan ay napapanalunan ng MGA inhinyero at MGA accountant. Ngayon, malinaw na parang nasa palad mo. Kaya ngayon, naging malinaw na si Xi Jinping ay nagsusumikap para sa bipolaryo ng mundo. At si Putin naman, inosenteng iniisip na iniimbitahan siya sa isang multipolar na mundo, kung saan magkakaroon din siya ng kaunting impluensya. Wala siyang impluensya. Isipin mo lang ang larawan para kay Xi Jinping. Pareho lang sina Kim Jong-un at Vladimir Putin. Sila ay MGA karaniwang tao lang na pwedeng gamitin. Dito ko na tinatapos. Mga kaibigan, paalala lang na sa channel na ito, araw-araw ay may 4th, 5 ganitong MGA balitang analytical. Kaya siguraduhin mag-subscribe sa channel para laging updated sa lahat ng balita. Isulat sa komento ang opinyon at konklusyon ninyo tungkol sa parada ngayon sa Beijing. Salamat. Ingat kayo! Paalam!